Pag may oras siya, kahit kagabi, kasama ko siya sa rally ko sa Tondo. Alam niyo po, sobrang pasalamat ko kay Dian kasi never yan nag-endorse na kahit sino sa buhay niya. 15 years old pa lang po siya, nasa showbiz na siya. 18 years na yan. Every election, alam niyo na, kinukuha mga artista to endorse. President, senator, mayor, kahit anong posisyon, wala po siyang endorse. Dahil hindi siya nag-endorse na hindi siya naniniwala. Kaya sobrang pasalamat ako gabi. Hindi naman niya sinabing vote for me. Ang sinabi niya lang kung paano niya ako kilala bilang tao. Kasi inisip ng iba, I might sound too good to be true. Lahat ng ginagawa ko, binibigay ko lahat sa mga mahihirap, kung ano man meron ako, doon ako masaya eh. At nakikita ni Rian yun. Kaya sinasabi ni Rian doon sa mga nagdududa, pare-pareho tayo dati. Pero siya na huy ng testimonial kagabi. Sabi niya, 4 years na kami. Kung meron man nakakilala sa aking tao na araw-araw kong kasama siya ngayon, siya yung nagkwento nung ano talaga nasa puso ko. Siya na ba ang ideal woman nila talaga sa buhay niyo? Siya na ba yung nahanap niyo for wedding? Alam mo, election pa yan. alam niyo po si Rian, hindi ko po siya ideal woman. Parang she's my dream. Dream woman ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, hindi lang sa kagandahan niya na sa physical, pinagyayaban ko palagi. Sobrang talino ni Rian. Minsan hindi nakikita kasi maganda ka, nakafocus doon. Pero sobrang talino niya at napakapasilak ng puso. Sa kanya nga ako humingi ng mga advice eh. Isa nga yan sa pinag-agrihan namin nung unang pagkakilala kami. Yung plano namin, pag tumanda kami, na gusto namin magtayo ng isang komunidad na ang tawag ko nga, Sustainable Village, na magtatayo kami ng isang komunidad na nandun na yung pag-aaral, eskwelahan, nandun na yung palengke, livelihood, at nandun na rin yung hospital. All working, sustainable, sila, doon na rin sila nakatira, doon na rin sila nag-negosyo, doon na sila nag-aaral, at meron na rin silang hospital sa isang komunidad. Ngayon ako nakita ng gano'n na pareho kami ng pangarap sa buhay pagtanda. At nakakatuwa na ito pinapangarap namin na Sustainable Village. Akala ko nga gagawin ko sa ibang lugar. Yung pala, sa Manila namin ito gagawin. Kung mabigyan tayo ng pagkakataon, matutukan ko yung 3K, yung kabuhayan nila, kalusugan, at kaalaman o edukasyon. Maging sustainable at maging sustainable at pangmatagalan na tulong para po sa Manila. Maraming katanong sa media, maraming nagtatanong sa Facebook Live, kailan daw ang target wedding nyo, at saan yung gusto mong gawin na dream wedding sa Manila? Totoo ba sa Quiapo, sa Intramuros pa? Saan ang magandang ideal dream wedding sa Manila? Devotee siya ng ano yan. Opo. Kaya siguro tinatanong ni Sir Wilson kung sa Quiapo Church. Kasi po, 16 years na po akong devotee. O devoto ng mahal na po akong Nazareno. 16 na taon na po akong lumulugit, sumasampa, at kasama ng mga kapatid kong devoto. Ngayon nga po ay parte na po tayo ng Hijos del Nazareno Basilica, yung nangangalaga sa mahal na poon. At kung magkakaroon man ng pagkakataon na ikasal tayo, actually na pag-uusapan namin ni Rian yan. Nag-agree niya siya. Na, syempre, if ever man, gusto ko po sa Maynila, kaya daan ko, okay lang po sa Quiapo Church. Kasi wala pa yata akong recent day, mga recent past 10 years o 20 years ang kinasal ko na malaki ang sabi ko nga, pagkakantay ko yung Plaza Miranda gagawin ko talaga ang tourist spot eh. Kumbaga, gagawin ko yung makaluma na wedding. Kasi yung iba, pupunta sa Europe, nagsusot kung ano yung tradisyon ng mga suot ng mga European countries. Eh,
pwede naman gawin dito sa sarili nating bansa. Ang ganda-ganda ng mga Plaza Miranda, ilagay mo lahat, sabi ko, lahat ng nagbebenta doon, lahat ng vendors, doon kami yung order ng mga pagkain. Dadamitan mo sila ng mga tradisyon, ng mga Filipino outfits. At, hindi lang, tapos masaya ako dahil, siyempre, deboto ko ng Nazareno. Masaya ako na, if ever dumami kasal, masaya ako na doon mangyari. May target date ka ba? Para sa akin, Bago election ba? hindi naman. Ilang beses na tinanong ng mga friends natin yan. Definitely, hindi ko po gagamitin ang pagpapose, ang pagpapakasal para lang sumikat ngayong eleksyon. Kung mangyayari yan, pagkatapos po lang lahat ng ito, kahit ano mangyari sa eleksyon na to, hindi ko po gagamitin yun. If ever mangyari yun, pagkatapos po, ginagawa yan ng mga traditional politician. Ayoko po sanang gawin dahil ayokong gamitin si Rian bilang artista, yung kanyang kasikatan dito sa laban na to as much as possible. Kung mangyayari man po yan, pagkatapos sa election.